Ngayong araw nga mga kaprobinsya, no? Eto't meron nga pala akong nabiling ibong uwis dun sa aking nadaanan. Nakakatuwa nga at panahon na naman pala nito ngayon. Nung makita ko nga na may nagtitinda sa gilid ng kalsada, napahinto nga ako at bumili ng ilang piraso. Sakto nga at walang pasok si Amaing Super Mario ngayon. Nagsuggest nga siya na gawin ko nga raw itong sinampalukan. Tamang-tama nga rin at maraming usbong itong aming puno ng sampalok. At bagay na bagay nga sa aking nabiling uwis. Pagka ganito nga nagumpisa na naman ng tag-ulan, marami na namang nahuhuli na ganitong klaseng ibon. Yung mga ganitong klaseng ibon nga mga kaprobinsyan, talagang namemeste rin sa mga pananim na palay. Kaya ang ginagawa ng mga magsasaka dito sa amin, kinokontrol nga yung kanilang pagdami. Kaya mga nakapagbebenta na nga yung mga nanghuhuli. Dahil yung mga ganitong klaseng ibon nga mga kaprobinsyan, napakabilis lang ding dumami. At ang nagiging breeding season nga nila kapag matataas na yung mga palay at mga namumunga na. At dito nga rin sa amin mga kaprobinsyan, kapag anihan na ng palay, marami nga rin nahuhuli na ganitong ibon. At yung iba nga ay bumubuntot sa mga harvester. Kung hindi nga ganitong klaseng ibon ang mahuhuli, mga dagang bukid. Itong ibong uwis mga kaprobinsya, maihalin tulad ko nga ang lasa nito sa lasa ng native na manok. At ang karne kasi nito talaga namang napakalinamnam. Bali ang diskarte ko nga ng pagluluto nito mga kaprobinsya, sinasangkot ko nga ng matagal sa bawang sibuyas at luya. Syempre titimplahan din natin yan ng mga pampalasa. Nilagyan natin ng patis at paminta. Sinabay ko na nga rin pala dyan yung usbong ng sampalok. Mas tumatalab kasi asim ng usbong ng sampalok kapag isinasabay sa sangkotsa. Nilagyan ko na nga rin pala yan ng kaunting seasoning at ng sabaw. At pagkatapos nga mga kaprobinsya, diretso ko na yung palalambutan. At maya-maya nga lang mga kaprobinsya, ito't pinahabulan ko pa nga ng tanglad. Alam nyo naman, isa yan sa ating paborito. At habang pinalalambutan ko nga yan mga kaprobinsya, ito't gumawa muna ako ng pampaganang sausawan. Ito kasi yung mainam na kapares ng ating sinampalukan. At pagkalipas nga ng isang oras sa pagpapakulo, tinignan ko nga muna kung malambot na. Abay, pagkainam nga naman mga kaprobinsya, solid ang linamnam. Ayun, at okay na yung pagkalambot mga kaprobinsya. Tinagdagan ko pa nga ng konting sabaw mga kaprobinsya at konting asin. Para sa ganun kapag kumulo nga mga kaprobinsya, okay na yan. Tapos naglagay na nga rin pala ako dito ng siling berde na kung saan magbibigay nga ng mabangong aroma dito sa sinampalukan. At dahil okay na yung pagkakakulo mga kaprobinsya, ito tinikman ko muna sandali. Talaga nga namang talabang asim Okay na to mga kaprobinsya, goods na. At dahil luto na nga itong ating sinampalukang uwis, tinawag ko na nga kaagad mga kaprobinsya. Tapos inilagay nga dito sa ating mangkok. Ayun itsura pa lang. Mukhang mapaparami tayo ng kain nito with matching pampaganang sausawan pa nga. Pero bago nga kami kumain mga kaprobinsya, ito't magbibigay muna tayo sa aming mga kapitbahay. Pagkatapos nga, tarapot samahan nyo na po kaming mananghalian mga kaprobinsya. Pagpagana sa usawa. Higo po na tayo na may likilit na sabaw. Lagot mga kaprobinsya, solid. Napakalinamnam ng sabaw. Kuha muna tayo ng silang pampagana with patis. Kain po. Ang lambot. Napakalinamnam. Tapos kanin. Sarap. Kain na po tayo. Kanin. Ang lambot niya mga kaprobinsyano, hindi niyo na siya kailangan pang pakuluin ng matagal. Okay? Malinamnam po yung kanyang laman at parang medyo makahawig po siya sa native na manok. Good job! Solid mga kaprobinsyano. Pasok natin din sa patis na may sili. Lambot. Sili. Panalo. Abe, talaga nga namang napakasolid ng linam na mga kaprobinsyan. Mapapaulit ka talaga sa kanin Tapos may hinihigop-higop ka pa nga mainit na sabaw sa tasa. Naku po naman. O paano ba yun mga kaprobinsyano dating gawin? Kung nagustuhan nyo naman po yung ating luto sharing ngayong araw, baka naman. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye!